Welcome back mga kaubayan sa aking YouTube channel at ngayon ay nandito na naman tayo sa kabilang company ng boss ko. Ito yung trabaho ko ngayon at bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon, nag-umpisa na yung massive selection ngayong araw at dun sa mga subscribers ko na waiting ng employer, ngayon pa lang ay congratulations na dun sa mga magkaka-employer. At bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan na waiting ng employer. Una ay si Christian Santo Domingo. Kuya Pinong, massive selection na naman. Bukas hoping na maselect na po next. Ako na mag-message sa iyo. Palaki shoutout try. Thank you, fighting lang. Fighting lang kabayan hanggat may approval ay may pag-asa. At good luck sa tayo. At pangalawa ay si Richard Maravillas. Matagal ko na rin subscribers to. Pa-shoutout din idol, next video always watching idol sa mga video mo. Sana maselect na po kay LT22 po kami. At sana nga kabayan, matagal-tagal na rin kayong naghihintay ng employer. At tandaan, kung hindi man kayo magka-employer ngayon, marami pang dadaan na massive selection kaya tiyagaan nyo lang sa paghihintay hanggat may approval, may pag-asa. At ito yung trabaho ko ngayon. Ito yung isa sa trabaho mga kabayan na hindi ka pagpapawisan. Ayan, lalagyan lang siya ng bubble. Ito mga kabayan, yan lalagyan ng bubbles. Ito yung mga bubbles, tapos titingnan lang dito kung yung bubbles ay lumabas sa bilog na kulay pula na yan. Pag malaki yung bubbles, reject, hindi na pwedeng gawin. Tapos ay ilalagay dito, lagay lang siya dyan. Ito, papasok. Tapos lalagyan ng mighty band, kunti lang. Tapos lalagyan ito pantaklob para hindi siya malaglag. Yan. Ganun lang kasimple mga kabayan ang ginagawa ko ngayon. Hindi ako makapag-vlog ng mahirap na trabaho kasi sa totoo lang mga kabayan, hindi naman sa pagyayabang, ay halos lahat ng trabaho dito sa company ng boss ko ay puro magagaan. Katulad ngayon, nakaupo na naman ako. Tungkol sa halimbawa nagkaroon na kayo ng employer, tapos may dumating ng kontrata, baka magtataka kayo, makikita nyo sa kontrata ninyo na nakalagay doon na 1 year lang, 12 months. Kalimitan kasi sa kontrata dito sa South Korea, kapag pipirma na kayo, makikita nyo sa kontrata ninyo na 36 months. Ano yun, 3 years, 36 months. Pero konting-kunti lang naman to, no? Meron dyan na makakatanggap ng kontrata na 1 year lang ang nakalagay, 12 months. Hindi ko naman sa kayo sa tinatakot pero ito yung kalimitang nangyayari dyan. Kapag 1 year lang yung contract, ibig sabihin, kaya binigyan ng 1 year na contract kasi kalimitan sa ganyan ay mahirap ang trabaho at kukunti lang ang nagtatagal. Kaya ganun yung ginagawa ng ibang employer dito kasi pag mahirap ang trabaho, nilalayasan agad sila ng employee, ng trabahador. Hindi naman lahat ganun. Na ibig sabihin pag 1 year mahirap yung trabaho, hindi naman lahat ganun, pero kalimitan ganun nang mangyayari. Kapag 1 year yung nakalagay sa contract, mahirap yung trabaho. Pero okay lang yun kasi kung sanay naman kayo sa mahirap na trabaho dyan sa Pilipinas, maning Manila yun sa inyo.
Itong sa trabaho ng boss ko ay bibihira lang yung ganitong klase ng trabaho mga kabayan no, sa job category. Ang job category kasi sa dito sa ano ng boss ko ay production of measuring accessories. Katulad dito mga babol-babol. Related sa measurement. Yan, mga engineering. Kaya dito sa South Korea, paswertihan din mga kabayan ano. Kahit naman sa ibang bansa, hindi porket nakapag-abroad ka na, swerte ka na. Minsan, swertihan din sa amo, swertihan sa trabaho, ganun talaga. Iniisip kasi ng iba na porket nakapag-abroad na, ayahay na buhay. Hindi ganun. Mahirap magtrabaho sa ibang bansa. Malaki nga ang sweldo, pero malayo ka naman sa pamilya mo. Diba?